So experiencing God through sifting. Na-share ko na ito minsan, kaya lang God reminds me or inspire me na we're going to share this thing, itong message na ito once again. Dahil minsan kapag sa panahon ng sifting o shaking ng pananampalataya o filtering na sinasabi, ay minsan dumadaan ka sa painful situation, hindi para pahirapan ka, kundi para gawin kang pure, gawin kang puro, maalis lahat ng mga karumihan sa isip, sa ating kalooban, maling motibo o isang bahagi na awakening ito sa iyo o ina-awaken tayo ng Diyos para manumbalik sa Kanya. Amen? So, sabi niya dyan, your experience with God, sabi niya, will sustain you in times of trials. Yung karanasan natin sa Panginoon, kapag genuine yan, kapag totoo yan, kaya yung mga nag-EGR, i-treasure nyo yan sa inyong mga puso. Alagaan ninyo yan. Bawat pagdalo, bawat karanasan, bawat mensahe na nangungusap ang Diyos sa inyong mga buhay, ay isulat nyo, huwag nyo lamang i-memorize, kundi isulat ninyo, isulat nyo sa Biblia ninyo na kung saan, ilagay nyo sa notes, para pagdating ng sitwasyon na mayroong shifting na kagaya sa buhay ni Peter, yan ang magsusustain sa'yo, yan ang mag-hold sa'yo na huwag kang lalayo sa Panginoon. Amen? Dahil ayaw ng Lord na mag-backslide ka. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ng Lord na mag-backslide ka. Amen? Ayaw ng Lord na lumayo ka sa Kanya. Ayaw ng Lord na mawala ka. In short, ayaw ng Diyos na mapunta ka sa impyerno. At sigurado ko, ayaw mo rin yun. Meron bang gusto pumunta ng impyerno? Wala. Okay. So dito po sa ating text, ang shifting, makikita niyo yung picture, sa mga magsasaka, sa mga kumukuha ng tulya nung araw, benek sa Ilocano, ano? Ginagamit yung ganyan, o kaya sa mano-mano para maalis yung ipa, maalis yung dumi ng palay, and so on, ginagamitan natin po ng pang-filter na kagaya ng ganyan, nung wala pang mga machine, and so on. So minsan tayo ay dumadaan sa sifting. Pero dito, inalaw ng Diyos na si Peter dumaan sa sifting, pero hindi ang Diyos ang magsisift sa kanya, ang magsasala sa kanya. Pabasahin natin yung text po natin sa Luke 22:31 to 34. Sabi niya, and the Lord said, pagsabi, and the Lord said, sinabi niya kay Simon, 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 indeed, Satan asked for you that he may sift you as wheat. Palitan mo yung pangalan mo. Yung Simon, ipalit mo yung pangalan mo. Sabi niya, si Satanas ay nag-request. Okay? Meron siyang nag-asya na ikaw ay sasalain na parang trigo. Okay? Sabi ko, Lord, si Satanas nag-request, grinant mo. Ikaw pa kaya? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Tingnan mo, Satan asked that he may sift you. Grinant ba ni Lord? Yes. Si Job, nung nag-request din siya na subukin si Job, grinant din. Yung bang inaalihan din ng demonyo sa gatherings. Sabi niya, pwede ba ilagay mo na lamang kami doon sa mga baboy? Grinant yung request. Ikaw pa kaya? Ang tanong, nagre-request ka ba? Nag-aas ka ba? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nag-aas ka ba? Nagre-request ka ba sa Diyos? Napakahalaga na makita natin ito. Sabi ko, Lord, but sabi ng Diyos kay Peter, but I have prayed for you. Okay, I have prayed for you. I do believe yung prayer ni Jesus ay mas makapangyarihan sa sifting ni Satan. Amen? Inuulit ko, yung panalangin ng ating Panginoong Jesus para kay Pedro ay mas makapangyarihan kaysa yung pag-shake, pag-alog ni Satanas sa buhay mo.
Kung ikaw man dumadaan sa pa-shaking, sa sifting, ang Diyos, si Jesus mismo, ang nananalangin para sa iyo para magtagumpay ka. Siya ang nag-cheer up sa iyo, anak, pagtagumpay mo yan, lampasan mo yan, dapat labanan mo yan. Amen. May mga sitwasyon minsan na hindi mo maintindihan pero inaalaw ng Diyos para hindi para mapahamak ka, para makita mo na apart from Him, you can do nothing. Amen. Sabi niya dito, anong prayer ni Jesus? That your faith should not fail. Na ang iyong pananampalataya, huwag kang pananampalataya sa Kanya, relasyon sa Kanya, ay hindi mag-fail. Ibig sabihin, ipapanalangin kita, pero magdidesisyon ka na huwag kang mag-fail. Kahit ipag-pray kita, pero kung magdidesisyon ka na lalayo sa akin, walang magagawa. Amen. Sabi niya, pero as I said before, mas makapangyarihan ang panalangin ng ating Panginoong Hesus. And when you have returned, tingnan niyo ha, dadaan ka sa sifting, isi-shake ka, mananalangin ako para sa iyo, nalalabanan mo yan, pagtatagumpayan mo yan, hindi kita sasamahan dyan, mananalangin ako. Amen? Wala ako sa tabi mo, Jesus say, wala ako sa tabi mo, ang gagawin ko, mananalangin ako, sabi ni Jesus. That time, kasi si Jesus ay 100% man. Sabi niya, na hindi ka mag-fail, na hindi ka lalayo, na hindi ka naman lalamig, hindi ka tatalikod sa akin. Sabi niya, and when you have returned to me, kapag ikay manumbalik sa akin, kapag nalampasan mo ito, sifting, panlalamig, challenge, trials, anumang mga sitwasyon, sabi niya, ang bahagi mo, ang gagawin mo, strengthen your, palakasin mo, encourage mo, sino? Ang iyong mga kapatid. Okay? But he said to him, Lord, sabi ni Peter, ito maganda kay Peter, Lord, I am ready to go with you, both prison and death. Totoo naman. Yung word kasi, I am ready. Handa ako. Ibig sabihin, lakas ni Peter. Lakas niya, plano niya, dinisyonan niya, firm ako. O Diyos, firm ako na sumama sa iyo sa kulungan man o sa kamatayan. Lakas niya yon. Plano niya yon. Ang tanong, nagsucceed ba? Okay? Then he said, sabi niya, I tell you, Peter, sabi ni Jesus, the rooster shall not crow this day before you will deny 3 times that you know me. Sinasabi ko sa iyo, Peter, napakaganda. Sinabi na ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus ang mangyayari sa Kanya. Pero sinasabi ko sa iyo, Peter, bago pa tumilak ang manok, 3 beses mong akong ipagkakanulo sa akin. Ako. Dumating na nga yung sitwasyon na kung saan dumadaan na ng sifting. Amen? Dumaan na ng sifting. Dumating na yung sitwasyon. Dumaan na yung sifting. Hinuli si Jesus. Ngayon, umalis siya pero sinusundan niya kung saan nila dadalhin si Jesus. Yung pagsunod ni Peter physically ay wala ng closeness. Kaya sabi sa Matthew 26 verse 58, kasasabi lang niya hanggang sa kulungan, sasama ko kahit kamatayan. Pero dumating yung sitwasyon, dumistance na siya nung hinuli si Jesus. Ang kanyang pagsunod may distance na. Ang kanyang commitment may distance na. Ang kanyang paglilingkod may distance na. Malayo na. Kapatid, kapag ang paglilingkod natin sa Diyos may distance na, nililimitahan mo na, instead na i-avail mo ang iyong sarili, dumistansya ka na, delikado. Napag-aralan natin sa EGR, nung si David ay napasukan siya ng temptation nung panahon na wala siyang ginagawa kay Lord. Amen? Si Peter, dumistas na yung kanyang pagsunod, but Peter followed him at a distance. Right up to the courtyard of the high priest, he entered and sat down with the guards to see
Nanonood siya. May distance na. Sabi na lang kanya, sasama ako! Pero, maraming mga Kristiyano, when it comes sa shifting na, dumidistansya na. When it comes, you know what, sometimes shifting ay pumupunta o lumalabas sa buhay natin o nangyayari sa buhay natin, hindi para lang pahirapan ka. Sometimes, your flesh will enjoy that shifting also. Kagaya ng sinabi ko sa refreshers yesterday, sometimes, and I want to say it here sa ating church, minsan yung ating mga kinakas out in public ay inaalagaan naman natin in private. Lust of the flesh, alis. In public yun. Pero pagdating sa private, ini-enjoy mo naman. Kaharap mo ang iyong computer. Kahawak kamay mo ang isang taong hindi pa naman kayo. Amen? Pero ang lakas ng loob natin i-cast out sa labas, sa public, pero sa loob, sa private life mo, kakampi mo. Amen? Sabihin mo yung katabi mo, kapatid, alam ko hindi ikaw yon. Yung bang, hindi kami. Pero saluto lang kayo. O yung ganun, parang ganyan yan. Okay? Sa Matthew 26:69, 75, now Peter was sitting out. Sa Matthew, sitting out on the courtyard, and servant girl came to him. You also were with Jesus. Sa ayaw mo sa gusto, manunotice ng mga tao na ikaw ay follower ni Kristo. Kahit sumusunod ka sa Kanya in a distance. They know that you have been with Jesus. Church, kasi nga naranasan mo na siya. Manunotice ng mga tao sa paligid mo. Minsan nga, kapag ikay nanlalamig, even yung mga unbeliever, I thought you are a Christian. I thought that you are a believer of Christ. Why you act like that? Akala ko born again ka. Akala ko, take note ang nag-correct, ang naka-notice dito kay Peter, isang servant girl na kung saan wala naman sa group ni Jesus. In short, hindi naman Kristiyano. Pero alam niya na si Pedro ay nandun. Amen. Thank God. Minsan sa mga tao sa paligid natin na pinapadala ng Diyos, kahit wala sila kay Kristo, sila mismo magre-remind sa atin na tayo ay follow kay Jesus. Kaya lang, from a distance. Sabi mo sa katabi mo, sumunog ka na rin lang, ilapit mo na. Alisin mo muna yung theme song mo na from a distance. Amen. Ilapit mo na. Sumunod ka na rin lang. Huwag mo nang limitahan, all in, all out na sinasabi natin kanina. Sabi niya dito, but he denied. Ano sabi ni Peter? But he denied it before them all. Okay, tingnan nyo, yung progressive. I don't know what you are talking about. Nagsinungaling na. Ganyan pa rin ang technique ng enemy. Akala ko, hindi. Matin lang ako doon. Paminsan-minsan lang ako. Kanina from a distance. Ngayon ang kanta mo, paminsan-minsan. Paminsan-minsan lang. Akala ko, ikaw ay Kristiyano. Bakit kopya ka ng kopya sa akin? Sa mga nag-aaral. Amen. Bakit ka nagka-cutting classes? Bakit? I thought, sabi ng employer, I thought you are a Christian. But why you are always coming late? Amen. I thought you are a Christian. Why you are, and so on. He went out, sabi niya dito, I don't know. And he went out to a gateway. Tingnan niyo, papalayo. Where another servant girl, sabi ko, puro girl? Talaga, mapagmasid talaga ang gusto talaga ang mga girl, hindi naman lahat. Ng chika. Okay? Sabi niya, girl saw him and said to the people there, this fellow was with Jesus of Nazareth. Sabi, hey!
kanina, ikaw. Tapos sabi nung isang babae, hey, ito! Alam mo, born again ito. Worship leader ito. Ito, kasama natin ngayon sa party. Alam mo ito pumapalakpak doon sa live nila. Parang gano'n, no? Because Peter was following Jesus in a distance. Kaya napapasukan siya ng dalawang girl. Kung close si Peter, kahit sa pagsubok, walang magtatanong ng gano'n. Amen? Walang magtatanong, walang mag-aas sa'yo na ikaw ay sumusunod ikaw ba yung sumusunod kay Kristo? Ay ikaw ba? Wala. Dahil close na kayo, nakikita na nila. Alam na nila. Okay? And then sabi niya, this fellow was, and he denied again. Nako. This fellow he denied it again. With oath. Talaga, tignan mo, nanumpa na. Promise. Promise. Di ba ikaw lang kanina yung nag-post ng For God to Love the World? Ikasama katangayin, ikaw nga nagbabang ka ng tong H? Hindi. Promise. Pakisabi sa katabi, promise. I don't know that man. Just imagine, kasasabi na patayin Jesus. Sinabi pa, masisip ka, mayroon kang pagsala. Alam niya na mangyayari ito. Pero dinidesisyonan pa rin niyang magsinungaling. Ipagkanulos. Tignan niyo, ayaw, gumanon siya. Sabi ko, God, help us. Na kailangan namin, Lord, na ma-display. Hindi yung lakas namin. Why? Dahil sabi ni Peter kasi, minsan kasi may taas na yabang tayo. Ipapahiya tayo ng Diyos kung sa tingin natin, hindi faith yon, yabang yun minsan. Ma-determine natin, ma-differentiate natin ang pananampalataya sa yabang. Sunod ako, patay kung patay. Wala siyang, Lord, kung sa grasya mo, susunod ako. Mama, gagawin ko kung ano yung makakaya ko na pagsunod. Ito, kaya, patay kung patay. Lakas ni Peter ang ginagamit. Pinahiya siya. Anong humarap sa kanya? 2 babae pa lamang. Itinatuwa na niya si Peter. Pero nandun yung puso niya. And then, after a little while, those standing there went up to Peter and said, dahil in-announce na nung isa hey, ito! Yeah, surely you are one of them. Your accent gives you away. Di ba? Minsan wala ka na sa church, matagal ka na, pero minsan nagulat ka na pa-hallelujah ka. Hallelujah, praise the Lord. Oh. Okay. Yung accent mo, yung pananalita mo, sabi na ng tao, buti pa yung mga tao na nanonotice nila. Pagkakataon na napatunayan niya sana. Sabi your accent. And then, sabi niya, then he began to call down. Nagmura na. Anak nang, gumanon na siya. Nagmura. Then, pangalawa, hindi ako. Pangatlo, nanumpa na siya. Una, hindi ako. Pangalawa, nanumpa siya. Pangatlo, nagmura. Ganyan tayo. Ganyan ang demonyo para i-separate ka niya. Sa umpisa, hindi. Promise. Bad words na. Sunod. Okay? Tingnan niyo si Peter ito Si Peter kasama niya si Jesus 3 years. Lumabas yung totoo. Sabi niya, your accent, sabi niya, he began to call down curses. And he swore to them, I don't know that man. Tapos immediately, kikiri! Sabi ng manok, buti nga, hindi pabo. Immediately a rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken. For the rooster crowed, you will deny me 3 times. Makita natin ito, na ang pagsunod natin sa Diyos, yes, may kapuspusan. Yes, may pag-iyak, may kalayaan, may forgiveness. Lahat yon blessing yon. Pero gusto ng Diyos, hindi lakas mo lang ang gagamitin mo. Lakas na nagmumula sa Diyos. Nilagyan natin ng acronym po yung SAFE.
Simon, Simon, Satan will sift you. Bawat isa sa atin walang exempted kasama si pastor. Dadaan at dadaan po tayo sa sifting. Ang gagamitin ng Diyos, yung akala mo hindi ka bibigay, pero minsan yun ang gagamitin ng Diyos. Ang gagamitin ng enemy, I should say, minsan akala mo hindi ka bibigay, pero doon ka bibigay. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, dumadaan ka man ng sifting, pinapanalangin ka naman ni Jesus. Mayroon pa yung hinahanap kung ano, itulungan ako ng ating mga media team. Yung habang nagsinungaling si Peter, nagtinginan sila ni Jesus. Alam mo yun? Yung pang habang dugaan, hinahambalos, nagsisinungaling siya, nakatingin sa iyo sa ganyan si Jesus. Makuha ka sa tingin. Just imagine doon. Amen? Halimbawa mag-asawa kayo, nakikita ka niya. Alam niya yung ginagawa, tinitingnan ka lang ganyan. Walang imik. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, minsan makuha ka naman sa tingin. Makuha ka naman sa tingin. Simon, Simon, Satan will sift you. The same story, pero meron yung inanap ko lang kanina para gusto ko sanang idagdag dito. Pero I ask help sa ating media. Satan will, ito ang maganda, I have prayed for you that your faith should not fail sa letter I. Amen? Sa panahon na ikaw ay dumadaan sa pagsubok, sa panahon na ikaw ay nag-fail, ang Diyos naman, ang Panginoong Hesus naman, nagpipray para sa iyo. Amen? Pangatlo, para hindi tayo natanungin ng iba, maging close ka na kay Lord. Magseryoso ka na. Follow close, not a distance. Amen? Pag close kayo kasi, pag close ka na sa Diyos, sa pagsunod mo sa Panginoon, wala nang tanong-tanong. Amen? Dahil nga ka-close mo na, mayroon ka ng intimate na relasyon sa Diyos. Yes, meron minsan, ganito kapag close tayo ng Diyos, may pagbabantay ang Diyos sa atin. Hindi ka basta-basta natitinag sa temptation. Nandiyan po ba? Amen po ba? Kaya sa mga nag-EGR, close na close kayo sa Diyos. Amen? Kahit sa bunuta ka kayo nakatabi mo, God bless you. Di ba? I love you with the love of the Lord. Kasi nga, nakaranas ka, close ka kay Lord eh. Nakangiti ka. Close ka. Ano? Sabi niya, pagkatapos mong masif, Simon, turn to me and you remember my word. Sabi natin ito, sabi niyo sa Matthew chapter 4:19, and he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Ito na, ang nangyari ho kay Peter, dahil sa nangyari na ganun, ay siya ay nanumbalik na sa pangingisda. Siya ay nanumbalik sa dati niyang gawain. Lumayo na siya sa paglilingkod. Amen? Amen? Kung umati ng Bible study, hindi na nag-part-time na nag-part-time. Bumalik siya sa pangingisda eh. No, kung umati ng Sunday, hindi na. Nilagyan na ng lahat, ng mga prayer, lahat. Nilagyan niya na, bumalik na siya sa pangingisda. Sa dati niyang ginagawa bago siya katagpuin ng Diyos. Bago siya maging disipulo. And he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Original call, yan original na pagtawag ni Peter, fishers of men. Amen po ba? Amen. Pero alam niyo ba yung unang original na pagtawag, pangungusap, instruction, word ng Lord sa iyo, ay hindi nagbabago yon. Magbago man ng pandinig mo, ibaliwala mo lang man yan, pero ang Diyos mismo, hindi siya nagbabago sa pagtawag niya sa iyo. Yun pa rin ang original na calling mo. Kagaya ni Peter. Maunawaan natin. And then pagdating mo sa panlalamig ni Peter, lumayo na siya. Okay? At para manumbalik si Peter, alam niyo ba, inulit ng Panginoong Jesus ang isang miracle. Ito lang po yung miracle ni Jesus na inulit niya para manumbalik lang si Pedro. Para wag lang siyang ma-disqualify sa sifting na hinamon na inas ni Satan.
Church, makinig po kayo. Marahil may nangyayari pa ulit sa mga nag-refresh, sa mga umate, sa mga nag-church. Marahil may inuulit-ulit ang Diyos na pangyayari sa buhay mo. Kinakausap ka ulit ng Diyos as the same nung first time mong umiyak, at the same nung first time mong iniligtas ka ng Diyos. Ibinabalik ka sa original na pagtawag niya sa iyo. Kung kailangan, parang sinasabi niya, Peter, kung kailangan ulitin ko ang isang himala para ma-awaken ka muli. Kung kailangan ulitin ko ang isang sitwasyon para manumbalik ka uli. Amen? Marahil sa ating kalagitnaan, marami mga testimony. Minsan, inuulit ng Lord ang isang sitwasyon, ma-awaken ka lang. And the same miracle, just Peter, to his calling, God reminds Peter. Yung masasabi, parang nangyari na ito sa akin. Di ba? Minsan ganito pa, minsan inuulit na ulit yung sakit mo. Nung may sakit ka, Lord, pagalingin mo lang. Itong stage 9 na cancer ko. Lord, i-restore mo lang kami mag-asawa. Bigyan mo lang ako ng trabaho. Lord, makaipon. Lahat ng mga yun, lahat ng mga prayer mo. At kinakausap ka ng Lord that time. Lord, makapag-build lang kami. God! Tapos, sinagot ng Lord. On fire ka. Passionate ka. Kaya lang, sinif ka. Sa Ilocano, iniyak-ayak ka. Ngayon na-shake ka. Ngayon nanlamig ka. Pagkatapos ng lahat-lahat na pinagpala ka, blines ka, pinagaling ka, nirestore ka, ibinigay lahat, na ipasa mo lahat ng mga interview, so on, name it. Ngayon, lumalayo ka na. Hindi ka ba nagtataka? Biglang hindi ka nakapasa. Biglang close yung door sa'yo ng interview mo. Biglang nararamdaman mo ulit yung sakit mo nung bago ka maging Kristiyano. Uy! Bumukol ulit Uy! Hindi para, ginigising ka. Sabi mo sa katabi mo, biglang nanlamig si Mr., si Mrs. ulit. Bigla kayong dati, naayos na kayo, pero biglang bumabalik yung chaos. Hello? Amen. Inuulit ng Diyos sa isang sitwasyon. Kasi dumating, nangisda ulit yung mga disipulo. Nagsama pa si Peter ng panalamig niya Nangisda sila ulit. Ang tanong, wala silang huli ulit. The same, ni-rewind. Rewind. Wala silang huli. Apply. Deny. Relationship, broken heart ka ulit. Oh my goodness. Bigla kang may dugo ulit. Amen. Amen. Alam niyo po ba yun? Sifting Hindi naman si God ang gumagawa nun. Inalaw. Ang tanong dito, si Satanas ang magsisi. Sa tingin mo, kakaawaan ka ni Satanas? Halimbawa, si Satanas, ilalagay ka dito. Sa tingin mo, sisip ka, lulabay? Aalog-alugin ka. Magsasabay-sabay. Hanggang mataktak, lumuwang ating mga mata. Ganon. Si Satanas, sa tingin mo, kahabagan ka ni Satan kapag siyang magsisif sa'yo? Hindi. Pero thank God, habang si Lord, nang lamig na si Peter, inulit niya ang miracle. Oh, yan. Wala ka na namang huli. Ha? Wala ka na namang ipon. Ano ka na naman? Galing ka na naman doon. Sana bumalik ka ulit. Nandun ka ulit sa dati. Pero sabi ng Lord, mag-miracle ulit ako. Para maalala ni Peter na doon siya galing nung panahon na may pangangailangan siya. Amen? Tapos nag-miracle nga.
Sabi ni Jesus, si resurrected Jesus na ito, nasa pampang siya, may huli ba kayo? Yo, yo, yo. Sabi ni Peter, wala, la. Iagis mo sa kanan, nan. Tapos noong nabusesan, ito ang maganda sa pangalawang pagkakataon, familiar na si Peter, yung boses. Sandali, ang Panginoong Hesus na. Tingnan niyo ang ginawa ni Peter. Inubad niya ang kanyang damit, nag-dive, lumangoy hanggang sa pampang. Pagdating niya doon, si Jesus na nagsabi sa kanila, progressive tong miracle, si Jesus na nagsabi sa kanila na manghuli ng isda, pagdating nilang pampang, sila hinuhuli pa lang nila yung isda, pagdating nila sa pampang, fish fillet na. Basahin yung story! Sabi siguro, nagpapakahirap kayo, yo. May fish fillet na dito, to. Pag lumapit ka lang sa akin, kapatid, naunawaan niyo mo ba? Kapag close ang pagsunod mo sa Lord, hindi mo na puproblemahin yung panguhuli. Nakaprepare na. Saan kailan nakita ni Peter yung fish fillet sa gilid ng pampang? Nung naging close siya. Nung habang nasa bangka niya, di niya man alam, di man niya alam na mayroon ng pagkain na isda doon. Ang alam lang ni Peter, walang isda. Walang huli. Wala pang boyfriend. Pero naging close siya. Inunguna niya si Kristo. Nandyan na. Amen! Dati purong minus yung account mo. Lumayo ka kasi. Ngayon, nung lumapit siya, pagdating niya doon, kita nila, fish fillet. Nakikita niyo ba yun? Kapag dumidistance ka, napapasinungaling ka, napapamura ka. Pag nanlamig ka, ang Diyos inuulit niya yung isang sitwasyon para manumbalik ka. Pag nanumbalik ka, hindi na isdang buhay ang huhulihin mo, luto na, kakainin mo na lang. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, gets mo ba yon? Pinapahirapan kasi natin ang ating sarili. Lumalayo ka pa kasi sa Diyos. Uma-absent ka pa kami sa prayer meeting, sa Bible study. Hindi ka kasi sumasagot sa mga tawag ni leader. Pinapahirapan mo. Sasabihin ni leader na para yung bantay na babae, brother o sister, nasaan ka? Parang ikaw naman, hindi ko alam kung nasaan ako. Promise, leader, atin ako next. Tapos, pangatlo, kinulit ka ulit ni leader. Nako, ako ulit-ulit. Tingnan mo. Walang pinag-iba kay Pedro. Pero thank God, sabi ko, Lord, napakabait mo. Inulit mo ang isang sitwasyon. Gusto ko dito, sabi ko, sinulat ko. Ito sabihin mo sa katabi mo. Basahin niyo muna pero sabihin mo sa katabi niyo. I know you love me. I know you love me. Sabi dito, para sinasabi ni Peter, sabi ni Jesus, I should say kay Peter, pasensya na kayo medyo nagahang si pastor. I know you love me. You're only not consistent. Si Peter, mahal naman niya si Jesus eh. Hindi lang siya consistent. Sabihin mo sa katabi mo, alam ko mahal mo si Lord. Hindi ka lang consistent. Lakasan mo! Hindi ka lang consistent. Atin ako, hindi. Atin ako, hindi. Atin ako, hindi. Pray, hindi. EGR, hindi. Hindi ka consistent, pero pag tuloy-tuloy, walang patlang ang fish fillet. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, kaya ganun na lamang ang pagpapahalaga ng Diyos kay Peter. Sabi ko nga, Lord, pag binulit ko yung binasa ulit, sabi ko, Lord, oo nga naman. Kung si Satan nga nag-request na isif si Peter, ay pinayagan mo, si Peter pa kaya matitiis mo naman lamig na lumayo. Kaya ang Diyos naggumawa pa rin ng paraan para manumbalik. May mga dito nare-remind kayo.
Kaya gusto ko yung patutuo ng isang kapatiran na Tagalusan. Umatin ako ng anniversary, gano'n, di ba? Sabi niya, pumunta ng Lusan. Akala niya siguro walang church. Yun, nahuli ka pa rin. Kayo ngayon, ini-enjoy mo ang fish fillet. Blessing ni Lord. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang umabsent. Yeah? Peter was preached. Ito kasi ang mangyari sa Acts chapter 2. Yung original na pagtawag ng Lord, fishers of men. Tingnan mo si Peter. Nag-preach siya. Isang preaching niya. 3,000 ang naligtas. Sabi ko, Lord, grabe. Sabi ko, ako nagpipreach ako every Sunday. Hindi, may microphone pa ako, may worship team pa. Okay. Sabi ko, Lord, grabe, 3,000. Halimbawa, ilan tayo lahat dito? O, 300 tayo. Times 3,000. Ilan yon? Bawat isa sa atin kapag inanoint, pinahiran ng Diyos, si Sister Beng may 3,000 siya, si Sister Lisel may 3,000. Papalitan ng gobyerno ng Switzerland ang pangalan ng Geneva. Gawin nilang Great Awakening Church ang Canton Geneva. Dahil mabuborn na ginang lahat. Sabi ko, ibang klase, 3,000, isang preaching lang. Ang tindi. Pero ulitin-ulit ito, minsan tayo ngayon 3,000 na preaching, isa lang naliligtas. Pahirapan pa. Hallelujah. Pinakape mo na lahat, Pinatikita mo na papuntang Pilipinas. Lahat. Talagang winin mo na, talaga lahat. Ating ka ng church, gumano mo siya. Next time na lang, tignan mo. Acts chapter 3, sabi niya, Peter heals a lame, beggar, and so on. Nakita natin si Peter, ginamit ng Diyos. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. And I pray, naunawaan po natin yung simpleng word ng Lord ngayong araw na ito. Pag lumalayo tayo sa Diyos, pasama ng pasama. Pagpapalapit sa Diyos, pabuti ng pabuti. Pagpapalayo sa Diyos, pahirap ng pahirap. Papalapit sa Diyos, papayaman ng payaman. Papalayo sa Diyos, papangit ng papangit. Ikaw, papangit ka rin. Alam niyo, nung hindi pa ako Kristiyano, nakita ko, nung high school ako, hindi ako Kristiyano. Ako ba yan? Sabi ko sa pamangkin ko, ako ba yan? Oo, uncle, ikaw yan. Parang akong piko. Yung sabi ko, ang itim-itim. Sabi ko, kahit bilog-bilog ako ngayon, mas pogi ako ngayon. Kasi may Kristo ako. Di ba, tingnan yung picture nyo nung araw. Nung may hawak kang 2x2. Round po. Hindi nakakatuwa, no? Ayaw mo nga ayaw mo nga makita Ang sagwa. Mag-throwback ka sa picture mo nung hindi pa ka pa Kristiyano. Nung nagbibidyoke ka, gumaganong-ganong ka pa. Nandidiri ka sa sarili mo. Di ba? Di ba? Meron nga akong nakita. Nung sumayaw ka pa ng paru-paro, G. Di ba? Pero tignan mo ngayon. Simpleng sayaw lang. Tapos yung buhok mo parang rejoice. Sumusunod. May glory si Lord. May kaluwalhatian si God. Amen. Kahit magpatato ka, pag mapalayo ka, kahit anong gawin mo sa buhay kapag malayo ka sa Lord, naku, tignan mo ngayon, konting sprikitik lang sa buhay mo, sa katawa, tignan mo, caring mo. Napakasimple ng buhay. Nung araw, nakikipagpaligsahan ka ngayon, hindi mo na kailangan makipagpaligsahan. Provided na ni Lord. Hallelujah, God. Oh, Jesus. Oh, can we sing that? Jesus be the center? Nagsusurprise sa akin. Gusto kong bahagi sa ating mga worship team, yung nabibigla sila. Amen? Jesus be the center. Lalago tayo lahat kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay.
Hallelujah, God. If you know that song, come on, sing it. Jesus be the center. Jesus be the center of it all. Hallelujah, God. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, It'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of it all. My life. Jesus be the center of my life. Hallelujah. from beginning to the end, It'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Lord, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, the center of it all. Gusto ko yung lyrics ng kanta nito. Sabi niya, nothing else matter. Everything revolves around you. Anong ibig sabihin nun? Yung sinabi niya ni Jesus, sabi ni Paul, sabi niya, do it as if you are doing it for the Lord. Mag-aaral ka, di dahil sa lakas mo, Lord, gagawin ko, I will give my best for you, Lord. Lord, mag-aasawa ko for you, Lord. Magtatrabaho ako para lahat ng ginagawa mo umiikot, nakakonect sa Diyos. Amen? Magdadayit ako for you, Lord. Magpapaganda ako para sa iyo, Panginoon. Mag-iipon ako para sa iyo, Lord. Alam mo yon, lahat ng magagawin mo ay para sa Kanya. Everything revolve around you. Wala man akong boyfriend pa ngayon, Panginoon, para sa iyo pa rin, Lord. Kung nandyan ba siya, Lord, at hindi ako niligawan, kunin mo na, Lord. Hindi, para sa iyo pa rin, Lord. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world. nothing in this world Oh, will do. hallelujah. Jesus, you're the center. Everything revolves. Everything revolves around you. Jesus, the center of it all. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. Your life group, si Jesus ang sentro, hindi ikaw. Jesus, be The center of our church. In your family, every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. From my heart, Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's All about you. Yes, it's all about you. Palakpakan
Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Please be seated.